Chapter 6. Sabi nila kapag nasaktan ka ay madali ka ding makakaahon, pero para sakin ay mahirap. Dahil hanggang ngayon ay nakabaon pa rin sa puso ko ang aking nakaraan. Mas naging komplikado ang lahat at hindi ko na alam, kung paano pa ako mabubuhay ng maayos kung lagi akong binabalot ng takot. Yung isang taong nagpalakas ng loob ko at nagpataas ng confidence ko, dati ay siya ring sumire sa akin ng tuluyan siya ring naging, dahilan kung bakit lalo akong nawalan ng kumpiyansa sa sarili. Gusto ko nang mawala pero alam kong hindi pa pwede, dahil may kailangan pa akong alagaan at mahalin. Mama, kita ko si Boyet at Nene doon sa likod, kakantutan sila. Mabilis akong napalingon sa pinto nang pumasok ang isang maliit at makulit na bata. Hoy bunganga mo, saad ko dito pero ngumuso lang siya. Paano nga ba ako makakamove on, kung kahit saang parte ng mukha niya ay kamukang kamukha siya ng ama niya. Walang hiyang Earl yun, hindi pa siya nakontento sa sakit na pinabaon niya sakin, may bata pang kasama. Pero sa lahat ng pinabaon niya yung bata ang pinagpapasalamat ko. Totoo naman nakahubo si Boyet at Nene. Ginalaw nito ang katawan niya ng paatros at abante. Tapos gaganyan sila pareho. Dapat hindi mo nalang pinansin, paano kung may makarinig sa'yo? Kinurot ko ang pisngi niya, ikaw talaga puro kakalokohan. Panong hindi ko papansinin? Ang itim ng titi ni Boyet. Nakangusong sabi nito. Tapos yung pekpek ni Nene mabantot. Zack, pinanlakihan ko siya ng mata. Saan mo ba natutunan yang mga lumalabas sa bibig mo ha? Diyan lang. Tugon nito. Maligo ka na nga lang doon sa poso, magluluto na ako. Sabi ko, bilasan mo ha, uubusan kita ng pagkain. Love mo po ako, hindi mo kaya. Damayla pa ito bago tumakbo papuntang banyo. Paglabas nito ay may dala na siyang sabon at wala nang suot na damit. Mama, lutuin mo yung favorite ko po yung fish tomato with pasta. Anong fish tomato with pasta ang sinasabi mo dyan? Kinunutin ko siya ng noo. Ginisang sardinas na may miswa. Bago po siya mabato ng sandok ay nagtatatakbo na siya palabas. Nakaka-stress si Zack, ang daming alam sa mundo kahit 5 taong gulang pa lang. Grade 1 na siya sa pasukan at buti na lang nakapag-ipon ako mula sa sahod ko para makapag-aral siya. Nagtatrabaho ako sa isang carinderia, 200 ang isang araw at pinagkakasya ko yun sa aming mag-ina. Nag-alok ng tulong si Ken pero tumanggi ako, ayokong makatanggap ng pera, galing sa kanya dahil tama nang binilhan niya kami ng bahay. Sa ngayon ay nagtatrabaho siya sa barko, matagal na siyang umalis kay Earl at siya, ang naging karamay ko sa mga nagdaang taon. Saktong pagkahain ko ay ang pagpasok ni Zack ng bahay. Mabilis kong nilibot sa katawan niya, ang tuwalya at kinuha sa kanya yung sabunan. Magbihis ka na. Agad naman itong pumasok sa kwarto namin. Sa edad na 5 ay napaka-independent ni Zack, gusto niya ay siya na ang nagbibihis sa sarili niya at nag-aasikaso. Mama, kain na tayo. Agad itong umupo at naglagay ng kanin at ulam sa plato niya. Umupo na lang ako at nagsimula na ding kumain. Mama, mahal po ba pagkain sa McDo? Tanong nito, gusto ko po kumain doon. Natigilan na lang ako at feeling ko maiiyak ako, simula pagkabata, hindi naranasan ni Zack ang kumain ng masarap. Hanggang delata at isda lang siya. Lagi niyang bukang bibig ang McDo pero hindi naman kasya sa budget namin. Gusto mo bang kumain tayo sa McDo? Tanong ko. Mag-iipon muna si Mama. Magkano po ba budget niyo ngayon? Tanong nito. 100 pa lang. Sagot ko. Ang poor mo Mama. Tumayo ito at pumasok ng kwarto. Paglabas niya ay may dala na siyang Alcansiang Wilkins na may lamang tigbi 20 at barya. Diba, ang galing po ng anak nyo. Paano ka nagkaroon ng ganyan? Gulat kong tanong. Zack, magsabi ka ng totoo. Kapag umuwi po si Tito Ken binibigyan niya ako ng pera, yung iba po ginagastos ko tapos yung iba po hinuhulog ko dito, nangangalakal din po kami nila Boyet, tapos nagbabarker kami. Yung mga kita ko po ay hinuhulog ko dito. Diba astig po anak nyo? Halika nga payakap si Mama. Tumayo naman ito at lumapit sa akin tsaka kumandong, niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan sa noo. Kahit napakakulit mo mahal na mahal kita. Sabi ko. Proud si Mama sa'yo kasi napaka-independent mo at lagi mo akong inuunawa. Basta po Mama bukas punta tayo McDo, sabi nito. Mag-iipon na lang ulit ako. Opo anak.
Nagpatuloy na ulit kami sa pagkain, nang matapos kami sa lamesa. Batang makulit, saan ka pupunta? Tanghali na. Naimiwang ako sa harap niya. Di ba matutulog ka? Titingnan ko lang kung tapos na si Boyet at Nene. Sagot nito at mabilis na tumakbo palabas. Napailing na lang ako bago ayusin ang hihiga niya dito sa sala, binuksan ko din ang maliit naming ventilador. Ayoko siyang pahigain sa kwarto tuwing tanghali dahil mainit. Mama, nakisali sa kanila si Berto. Sabi ng kadadating lang na si Zack at humiga agad. Tinabihan ko siya, wag mong gagayahin yun ah. Bad yun. Opo, tsaka nakapagmalaki na ako. Agad ko siyang piningot dahil sa sagot niya, ouch mama eh. Kahit malaki ka na bad yun, hindi ka aso Zack. Hindi ka gaya ng tatay mo. Maiintindihan mo din paglaki mo. Oo na po ma, ang daldal mo matulog ka na lang. Haste, sarap mong kurutin. Humadjikik lang ito bago yamakap sa leeg ko. Saan ka pupunta? Tanong ni Nene kay Zack nang makitang naglalakad kami. Pogi mo lalo Zack. Kakain kami McDo ni mama. Mayabang na sagot nito. Gusto mo sama? Dapat may pera ka. Ayoko may gagawin pa ako eh. Makikipagkan, bago pa may tuloy ni Zack ang sasabihin niya ay agad ko nang tinakpan ang bibig niya at dinala paalis doon. Ikaw talagang bata ka. Pinanlakihan ko siya ng mata. Humadjikik lang ito kaya napailing na lang ako. Pati sakay. Sabi ni Kiko, saan ba kayo ni Pogi? Sa McDo po kami Kuya Kiko. Si Zack ang sumagot. Mura lang singil mo ah. Anong mura? Nanay mo palang lugi na ako. Sabi ni Kiko kaya nagtawanan ang mga nakarinig. Laking bulas ng nanay mo. Sabi ng isa pang tricycle driver. Pake mo ba? Ikaw nga walang buhok eh. Dinala ako ni Zack paalis doon. Mga pangit na yun. Wala namang nagbago sakin, maliban na lang sa konting pagpayat ko mga ilang % lang. Pumuti din ang balat ko at hindi na buhaghag ang buhok ko. Parang natuto lang akong mag-ayos, pero kahit anong gawin ko iba pa rin, ang tingin sakin ng mga tao. Para po, kinaweyan ni Zack ang isang tricycle. Saan ba kayo? Tanong ni Mang Nestor yung tricycle driver. McDo po, nakangiting sagot ko. Sakay na. Agad naman kaming sumakay ni Zack sa loob. Buti na lang si Mang Nestor ang nasakyan namin, siya ang pinakamabait sa lahat ng kapitbahay namin. Magkano po? Tanong ni Zack at dumukot ng tigli 5 pisong barya sa bulsa niya. 20 na lang. Sagot ni Mang Nestor. Ito po 50. Nilagay ni Zack ang barya sa palad ni Mang Nestor. Tip po ang iba. Salamat Pogi. Salamat po Mang Nestor. Tumango muna si Mang Nestor bago umalis, hinawakan ko naman si Zack at pumasok kami sa loob ng McDo. Ang bango po dito, bulong sakin ni Zack. Ang lamig pa. Doon tayo sa counter, o order tayo. Sabi ko at tumango lang siya. What's your order ma'am? Tanong nung babae sa counter. Nilangon ko si Zack. Anong gusto mo Zack? Kahit ano po nay. 1 piece chicken 2, 2 McFloat, 1 cheeseburger and large fries. Sabi ko dito, Coke na lang 4 drinks. Okay ma'am, 350 po. Okay lang po bang barya? Nahihiyang tanong ko. Yes ma'am. Dinukot ni Zack ang mga barya sa bulsa niya at nilapag sa counter. Buti na lang mabait yung mga customer na kasunod namin at hindi nagalit dahil matagal kami. Nang matapos kaming magbilang ay saktong dating ng order namin, binuhat ko yung tray. Umupo kami sa malapit sa pintuan. Kain na, sabi ko kay Zack nang maayos ko ang pagkain niya. Bakit isa lang po yung burger? Nakangusong tanong nito. Tsaka itong pritong kamote. Anak French fries tawag dyan, sabi ko. Sige na kumain ka na. Tumango lang ito. Nagsimula na kaming kumain, napangiti na lang ako, dahil kitang-kita ko ang saya sa mukha ni Zack habang kumakain. Sorry anak ngayon ka lang nakakain dito. Tapos pera mo pa yung ginastos. Naluluhang sabi ko, kapag nakahanap ng magandang trabaho si mama, promise babawi ako. Okay lang po yun mama, kain na lang po tayo. Nakangiting sabi niya. Nang matapos kami ay lumabas na kami, yung burger at fries ay hindi niya kinain, iuwi niya na lang daw at kakainin namin mamaya pag uwi. Mama, kailan ulit uuwi si Tito Ken? Tanong nito habang umiinom ng McFloat. Nandito kami sa isang park malapit sa McDo. Hindi ko din alam nak. Sagot ko, tatanungin ko mamaya kapag may tumawag. Mama, nisaktan ka po ng papa ko.
Seryosong tanong nito kaya natigilan ako. Alam ko pong nisaktan ka ng papa ko. Zack. Mama, gusto ko makita papa ko, pero kung ayaw nyo po okay lang. Masaya naman po ako na ikaw kasama ko. Yamakap ito sa bewang ko. Wag mo lang ako iwan ah. Oo naman po, hinding-hindi ko iiwan ang baby ko. Kahit nangungupit ako minsan, tumango ako. Kahit minsan makulat ako, tumango ulit ako. Kahit inututan ko sa mukha si Aling Iska. Puro ka talaga kalokohan. Natatawang kinurot ko, ang matangos niyang ilong. Ang gwapo-gwapo ng baby ko. Ang ganda-ganda ng mama ko. Nasa ganon kaming posisyon nang biglang may nagpaputok ng baril. Nataranta ako at agad niyakap si Zack. Mama, may nagsushooting. Sabi nito, nandito ba si Cardo? Huwag kang maingay Zack, hindi ito shooting, dinala ko siya patago sa isang puno. Mama, yung baby, may itinuro ito na agad kong sinundan ng tingin. Mama, yung baby tulungan natin. Ako natutulong Zack, dito ka lang. Ako na mama, mabilis itong kumawala sa akin at tumakbo palapit sa isang baby. Zack mabilis ko siyang sinundan. Napahinto na lang ako at napatigalgal nang makita kung tamaan ito at bumagsak. Zack, napahagulgol na lang ako at mabilis siyang nilapitan. Anak ko. Mama, bakit ikaw iiyak? Ipikit-pikit ito, masakit tiyan ko. Baby ko, huwag kang matutulog huwag mong iiwan si mama. Tanghali na, tulog na ako. Hindi anak, lalong lumakas ang iyak ko nang unti-unti itong pumikit, hindi Zack. Ikaw na lang ang buhay ni mama, huwag mo akong iwan. Anong nangyari? Mabilis akong tumakbo palapit kay Ken at niyakap siya. Nang may sugod si Zack sa hospital ay agad ko siyang tinawagan. Sakto namang nakadaong siya malapit sa amin kaya dali-dali siyang umuwi. Ken, yung anak ko. Ayokong mawala si Zack. Umiiyak kong sabi. Hindi ako pwedeng iwan ni Zack. Magiging maayos si Zack. Hinaplos nito ang buhok ko. Ano bang nangyari? Nagkabarilan sa park, niligtas niya yung baby kaya tinamaan siya. Who's the family of the patient? Mabilis akong humiwalay kay Ken nang bumukas ang OR. Doc, kamusta po yung anak ko? Tanong ko. He needs blood. Sagot nito. I need abdagdag. We don't have stock that kind of blood. Type O ako hindi ako pwede, nilangon ko si Ken. Type B ako. Sabi nito kaya nanlumo ako. Mrs. You need to find blood or else, you know what happened. Bumalik ito sa loob ng operating room. Saan ako kukuha ng ganang dugo? Nang hihinang napaupo na lang ako. Kay Earl. Napatingin ako kay Ken. Siya na lang ang pag-asa nyo, wala na tayong oras. Ayoko. Mabuhay ng anak mo ang nakasalalay dito. Pinunasan ko ang mga luha ko at tumayo. Puntahan natin siya, kung kailangan kong ibaba. Ang pride ko at lumuhad sa harap niya ay gagawin ko para kay Zack. Let's go. Lumabas kami ng hospital at mabilis na sumakay ng sasakyan niya. Hindi naman kami umalis ng Manila ni Ken, nakatago lang kami sa isang maliit na baryo. Be strong Emma. Hinawakan ni Ken ang kamay ko. Magiging maayos si Zack, malakas yata ang makulat na yon. Halos isang oras ang naging biyahe namin bago kami makarating sa bahay ni Earl. May naririnig kaming maingay, siguradong may kasiyahan sa loob. Are you ready? Pikit matang tumango lang ako bago bumaba. Nandyan si Kuya. Tanong ni Ken sa isang guard. Sir Ken. Gulat pa ito nang makita si Ken. Nandyan po si Sir, binyag po ng pamangkin niya ngayon. Okay. Magkahawak kamay kaming pumasok sa loob. Walang pinagbago ang bahay ganun pa rin. Napahigpit ako ng hawak kay Ken nang makita, ang taong sinadya ko dito, mas lalo siyang gamwapo at mas lalong nakakatakot ang aura niya. Sinumpa ko sa sarili ko na ayaw ko na siyang makita, hinding-hindi na ako babalik pero heto ako ngayon para sa anak ko. Earl natigil ang mga tao ganun din ang malakas na tugtog ng sumigaw si Ken. Kumabog ng malakas ang dibdib ko nang mapatingin ito sa amin, lalong humigpit, ang hawak ko kay Ken at nagtago din ako ng kaunti sa likuran nito. You're back. Malamig na sabi nito. Tumayo ito at dahan-daang lumapit sa amin. Kuya, who are they? Tanong ng isang babaeng maganda na may buhat na bata. They are nothing. Malamig na sagot ni Earl. What do you need Ken? We need your blood. Seryosong sagot ni Ken. Vampira ka bro? Natatawang tanong ni Wyatt. Nagtago ka lang ng ilang taon Ken, naging vampira ka na.
You're both nonsense, Liv. Pakiusap, kailangan ko ng tulong mo. Lakas loob akong humarap sa kanya, ito lang, tapos lalayo na ulit ako, hindi na ulit ako magpapakita. What do you want? Money. Dumukot ito ng pera sa bulsa niya at basta na lang niya isinaboy. Get it and leave. Mabilis itong tumalikod. Pakiusap, para sa anak natin. Natigil ito sa paghakbang at mabilis na humarap. Ayokong mamatay siya, Earl, kahit itong pabor na lang sana, kailangan kanya. What are you saying? Nagsalubong ang mga kilay nito at nilapitan ako, tsaka mahigpit na hinawakan sa braso. Don't lie at me. Hindi ako nagsisinungaling. Mabilis na tumulo ang mga luha ko. Kailangan niya ng dugo mo. Mabilis kong binunot ang baril na nasa tagiliran niya at nanginginig na itinutok sa noo niya. Papatayin kita. Nanginginig na sabi nito, pero ngumisi lang siya. Really? Sarkastikong tanong nito. Then pull the trigger. Sumama ka na lang, parang awa mo na. Unti-unti akong lumuhad sa harap niya. Kung ikaw kaya mong mamatay siya, ako hindi. Wala nang makulat kapag nawala siya, wala nang mag-iingay sa bahay, wala nang madaldal. Ayoko ng ganon, gusto ko lagi kong nasa tabi si Zack, mahal na mahal ko ang anak natin, kaya pakiusap, tulungan mo ako. Tiningala ko siya. Gagawin ko lahat ng gusto mo, tulungan mo lang ako. Tito, gawin mo po ang tama. Sabi sa kanya ng isang batang babae. Please po. Kuya, anak mo yun. Get the up and bring me to him. Malamig na sabi ni Earl bago kami talikuran. Inalalayan naman ako ni Ken hanggang sa makasakay kami sa sasakyan niya. Nauna kami at nakasunod sa amin si Earl. Doc, nandito na po yung magdo-donate ng dugo. Sabi ko sa doktor nang makarating kami sa hospital. Follow me. Naunang maglakad ang doktor. Tumingin muna sa amin si Earl bago ito sundan. Naupo na lang kami ni Ken sa waiting area habang team time na nanalangin. Anong plano mo kapag natapos ito? Seryosong tanong nito. Babalik kami sa dati ni Zack na parang walang nangyari. Tugon ko. Paano kung kunin siya ni Earl? Mabilis akong umiling. Hindi ko ibibigay si Zack. Akin lang ang anak ko. Hindi pwedeng mapunta sa kanya si Zack. Halos ilang oras kaming naghintay bago lumabas si Earl na may bulak sa braso, kasunod nito ang doktor. He's fine now, sabi ng doktor. Hihintayin na lang natin siyang magising. Doc, nasan po ang anak ko? Tanong ko. Room 010, sagot nito. Excuse. Agad kong hinanap ang sinabi nitong room, nakita ko si Zack na nakahiga at walang malay. Mabilis ko siyang nilapitan at hinawakan sa kamay. Anak, nandito na si Mama. Hinalikan ko ang kamay niya. Gising ka na, miss na kita. Kapag nagising ka, dadalhin kita sa McDo, ipapasyal ka din ni Mama sa mall. He looks like me. Napalingon ako sa likuran ko nang may magsalita. Salamat sa tulong mo. Walang emosyong sabi ko. Pwede ka nang umalis, lalayuan ka na namin. Ngumisi ito. He's my son, Emma. Anong pakialam ko? Di ba pinaalis mo ako? Wala ka na ngayong karapatan sa amin, lalo na sa anak ko. Saad ko sa kanya. Wag mo na kaming guluhin. I will get my son. Malamig na sabi nito. Hindi ako papayag, magkamatayan man tayo, Earl. Sakin lang ang anak ko. Antayin natin siyang magising.